Magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Radyo EMI, Facebook Live, Tinig ng Biyaya ng Diyos, sa paglilingkod ng Emmanuel Ministry Institute. Ako po si Bishop Emmy, ang inyong tagapagturo. Kasama ko po si Pastora Jo Domingo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Para po sa inyong mga kahilingan sa panalangin, mari po kayong mag-comment o mag-PM dito sa EMI Facebook. Kagalakan po naming may panalangin ang inyong mga kahilingan. Bago po tayo magpatuloy, narito po si Bishop Emmy para sa isang paanyaya. Malugod po namin kayong inaanyayahan na mag-aral sa Emmanuel Ministry Institute para sa mga programa ng pag-aaral, Certificate in Home Bible Study, Certificate in Church Ministry, Diploma in Biblical Studies, Associate in Ministry, Bachelor of Ministry, Certificate in Master Studies, Master in Applied Church Ministry, Pastors Academy. Ang pag-aaral sa EMI ay libre o tuition-free. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin po ang aming website www.emi.ph o mag-comment o kaya'y mag-PM dito lang sa EMI Facebook. Samahan po ninyo kami sa umagang ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Muli, narito ang ating tagapagturo, ang Direktor ng Emmanuel Ministry Institute, Bishop Emmy. Pakibati ang katabi ng two thumbs up. You are. Charito, you are blessed and highly favored. Amen. Atin pong ipagpapatuloy ang ating series on the end of the law, series number 2. This is an in-depth study on the law and grace. Let's pray. Thank you for how you have gathered us. Thank you for your presence. Thank you that you inhabit the praises of your people. We commit this time to you, all for your glory and for the blessing of your dearest people who are here. All by your grace, for your glory, in Jesus' name. And everybody would say, Amen and Amen. Last week ay naharap po tayo sa controversy ng Exodus 14, 15, and 16. Ito po ay nabalot ng kontrobersya sapagkat naturally, ini-expect natin sa behavior na ipinakita ng Israel sa rebellion, complaining, murmuring, grumbling against God, speaking against God, against Moses, ay parusahan sila ng Diyos sapagkat yun ang marapat sapagkat hindi po tama yung kanilang ginawa. They rebelled against God. Pero instead na sila po'y parusahan, sa Exodus chapter 14, miraculously sila po'y itinawid ng Panginoon mula po sa kabilang ibayo, patungo sa kabilang ibayo, crossing the Red Sea. So in other words, miraculously God delivered them despite of their not so very good behavior. Ganon din sa Exodus 15, nag-complain na naman po sila pagkatawid nila, and this time patungkol naman ito sa water. So instead of punishing them, God provided water for them. Ginamot, pinagaling ng Panginoon yung tubig sa Mara na bitter water at naging sweet water. At doon naman po sa Exodus 16, nag-complain sila tungkol po sa pagkain. So instead, God punishing them, pero hindi nila magalit ang Diyos. Nakakaintriga, hindi nila magalit ang Diyos. Instead na in-expect mo na magalit ang Diyos, parusahan sila, and yet God rained down bread on His people. Basahin niyo po itong Exodus chapter 16 verse 4. Then the Lord said to Moses, I will rain down bread from heaven for you. The people are to go out each day and gather enough for that day. So, this is amazing. Hindi ko alam kung hindi po nakakatawag ito na intriga para sa inyo, pero it is, really. Sapagkat, if you look at the scripture, in-expect mo na ang dapat matanggap nila ay punishment. And yet, tignan nyo sa Exodus 16:14, sila po ay binigyan ng pagkain. Pakita ko sa inyo kung ano po yung pagkain na ibinigay sa kanila. Look at verse 14. When the dew was gone, 10 flakes. Please remember that, 10 flakes. Ito po yung tinapay na bumaba galing sa langit. When the dew was gone, 10 flakes like frost
on the ground appeared on the desert floor. When the Israelites saw it, they said to each other, "What is it?" For they did not know what it was. Moses said to them, "It is the bread the Lord has given you to eat." So yung pagkain na galing sa langit, ibinigay po sa kanila, ay yun po yung flakes na kanila pong kinain. At nakunan po ito ng picture kung ano pong itsura ng tinapay na ito. Let me show you the picture. Sky flakes. Sky flakes. Saan galing? Sa sky. Ang tawag, sky flakes. God is really good. Instead of punishing them, scolding them, getting angry to them, amazing. Nakakamangha po ito. Hindi nila napindot ang galit ng Diyos sa kabila ng kanilang ipinamalas. Amazing. Alam niyo po mga kapatid, before the law, Israel lived under grace. Now, after the law, something happened. Kasi yung Exodus 14, 15, 16, before Exodus 20. Ano po meron sa Exodus 20? The law was given. Napansinin niyo kung ano nangyari nung maibigay na yung law, Numbers 21:4. They traveled from Mount Hor along the route to the Red Sea to go around Edom, but the people grew impatient on the way. They spoke against God and against Moses and said, "Why have you brought us up out of Egypt to die in the desert?" Ito po ba'y bagong complaint o dati na? Now, recycle lang ito kasi una nilang ginawa ito kailan? Exodus 14. Now, look at the next line. There is no bread. Ito ba'y bagong complaint o recycled? Kailan nila ito unang ikinomplain? Exodus 16. Now, ang second, ang sabi nila, there is no water. Now, ito po ba ay new complaint or recycled? Kailan nila ito unang kinomplain? Exodus 16. Kaya sabi ko sa inyo, tatlong chapters na yun ay very important. 14, 15, 16. Yun pong mga reklamo nila nung una, 14, 15, 16, ni-recycle lang nila pagdating sa Numbers 21. Look what happened in verse 6. Then the Lord sent venomous snakes among them. They bit the people and many Israelites died. Now, hindi ba nakaka-intriga ho yan? Exodus 14, 15, 16, same complaints, no one died. Numbers 21, same complaints, same people, many died. Bakit? Anong pinagkaiba ng kanilang mga reklamo sa Exodus 14, 15, 16 kumpara sa Numbers 21? Ang sagot, ang mga reklamo ay parehas. Ang nagkaiba ay tipan. Na pakikita ko po sa inyo, Exodus 14, 15, 16, Israel was under grace. Where Numbers chapter 21, Israel was under the law. So yun po ang pinagkaiba. Kaya iba yung resulta. Walang personalan po ito. Hindi yung galit ang Diyos personally sa Israel. It is just because they were under a different covenant, they got different result. Kasi ang pakikitungo ng Diyos, hindi personalan. Kung hindi tungkol sa covenant where you are, nasaan ka. Kasi ginagalang ng Diyos yung tipan, yung kasunduan na kinapalolooban mo. Yun pong Israel, sa Exodus 14, 15, 16, ay extension ng kabaitan ng Diyos kay Abraham. Kaya natatandaan nyo sa Exodus chapter 3, bago pinadala si Moses sa Egypt, ang sabi ni God kay Moses, "Tell my people that I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob." That tell the leaders of Israel that I am the God of your forefathers, Abraham, Isaac, and Jacob. Na bakit pinapasabi ng Diyos sa Israel na siya ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob? Sapagkat this is not about Moses. This is not even about them. It is about Abraham. So ang Diyos ay mabait kay Abraham.
At dahil ang mga anak ito ni Abraham, extensyon ng kabaitan ng Diyos kay Abraham, tumuloy sa bayang Israel. Alam niyo po bang si Abraham ay tinawag na kaibigan ng Diyos? James chapter 2 verse 23. Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. He was called the friend of God. Si Abraham po ba'y perfecto? No. Pero siya po'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Why? Abraham believed God. Dahil si Abraham naniwala sa Diyos, siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos, nakipagtipan ng Diyos kay Abraham. Ang kabaitang ito hindi lang kay Abraham, sa mga anak ni Abraham. So hindi ito tungkol kay Israel, tungkol ito kay Abraham. Dahil si Abraham, ang ama ng Israel. Remember Abraham, Isaac, Jacob, Israel, the nation of Israel as a whole. Now, having said this, hindi nyo po ba napag-iisipan mga kapatid? Bakit sa Exodus 14, 15, 16, no one died? Bakit sa Numbers 21, many died? Because under grace, you receive what you do not deserve. Yun po ang totoo. Actually, ni-recount ni David yung incidents that Israel was under grace. Ipakita ko po sa inyo. Psalms 103 verse 7 to 8 up to, we'll jump to verse 10. Verse 7 muna. He made known his ways to Moses, his deeds to the people of Israel. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. Stop. Ito po bang binasa natin sa verse 8? Ito yung larawang nakita natin sa Exodus chapter 14, 15, 16. Ang Diyos po ba ay compassionate? Ang Diyos po ba slow to anger? Ang Diyos po ba gracious? Ang Diyos po ba ay abounding in love? Yes. Ito yung larawan ng Exodus 14, 15, 16. Now look at verse 10. He does not treat us as our sins deserve, or repay us according to our iniquities. Sa kabila ng kamaliang nagawa ng Israel, hindi ginantihan ang kanilang kamalian, kundi pinakitaan pa rin sila ng kabaitan. Anong tawag dyan? Grace. Because grace is to receive what you do not deserve. Wala pong ibang meaning ang grace. Ang tawag dyan, unmerited favor and undeserved kindness. If you do not receive what you deserve, you call it mercy. But if you receive what you do not deserve, you call it grace. Grace. God was merciful and gracious to Israel, and you ask the question why? All because of Abraham. Alam niyo po ba kung minsan, mayroong taong mabait sa iyo, ay sapagat yung tatay mo ay naging mabait sa kanya. Yung kabaitang ipinapakita nito sa iyo ay extension ng kabaitang ipinakita sa kanya. Ang tawag po dyan, extended grace. Mga kapatid, yung naranasan ng Israel, Exodus 14, 15, 16. Even prior to that, in the land of Egypt, sinalot ang land of Egypt ng 10 salot, pero hindi kumanti sa lupain kung saan nakatira ang Israel. Madilim ang buong Ehipto, sa Israel may liwanag. Nilalangaw ang buong Ehipto sa Israel kung saan sila naninirahan, walang ni isang langaw. Namatay ang lahat ng panganay sa Ehipto, sa Israel walang namatay kahit isa. Why? Sapagkat ng sandaling ito, ang Israel ay pinakikitunguhan ng Diyos hindi ayon sa kanilang performance, kundi ayon sa covenant na pinasok ng Diyos kay Abraham. Ang tawag po, Abrahamic covenant. Now, bakit po pagdating sa Numbers 21, many died? Simply because under the law, you receive what you deserve. Nasa Bible po ba ito? Yes, I'll show you the verse. Leviticus 26:21. Now, for us, for our information, mga kapatid, look up here. Ang Leviticus po ba ay pasok na under the law? Yes, kasi nag-start ang law Exodus 20. Onwards po onwards. Mula Genesis 1 hanggang Exodus 19, last verse, under grace yun. Technically, nag-start ang law, Exodus 20 onwards. Now, brothers and sisters, ang Leviticus 26 ay under the law. Look at the verse. If you remain hostile toward me and refuse to listen to me, God speaking,
I will multiply your affliction 7 times more as your sins deserve. This explains why in Numbers 21, many died. They got what their sins deserved. Why? Because they were now under the law, no longer under grace. Now, look up here. Tanungin ko kayo, personal na tanong. Sa inyong palagay, which is better, under grace or under the law? Let me show you, para makita nyo. Under grace, ang tawag Abrahamic Covenant. Under the law, ang tawag Mosaic Covenant. Now, for your information, hindi ho sabay umiral yan. Hindi ho magkasabay. Ang nauna po dyan ay ito. Yung Exodus chapter 14, 15, 16, dito ho yun. Yung Numbers 21, dito ho yun. Numbers 21, many died. Exodus 14, 15, 16, no one died. Why? Under grace, under the law. Tatanungin ko po kayo, sa inyong palagay, ano po ang mas mainam? Under grace or under the law? Mahinang sagot nyo sa malakas na tanong. Dapat po ay dumadagundong ang inyong sagot dahil malakas ang tanong. Pag nagkamali kayo ng sagot, uulitin ko, closing prayer na tayo. I want to make sure you come here to learn the Word of God. Sapagkat you have all the time in the world. Sa buong maghapon po na ito. Sinet aside nyo ang time na to, you come here to worship God and to receive the Word of God. So please, answer me affirmatively, mga kapatid. Sa palagay ninyo, which is better? Under grace or under the law? Is that your final answer? Yes. Good. Which is true. I agree with you that under grace is better than under the law. Now, ang controversial question na ito, and this is very important. Why then was the law given? Pastor, kung mas maganda ang biyaya, bakit kasi ibinigay pa ng Diyos ang kautusan? Now, hindi ba sumagi sa isip niyo yun? Kung hindi binigay ang kautusan, everybody happy. Di ba? No problem. Pero bakit binigay ang kautusan? Nung binigay ang kautusan, many died. Nung walang kautusan, no one died. Ano sa palagay niyo mas maganda? No one died, many died. Oh, marami nang namamatay ngayon. Many died. No one died, many died. So itong sasagutin natin ngayong hapon. Why then was the law given? Pagtatapat ko sa inyo, the law was not part of the original agenda of God. It was just added. Ang main agenda ni God, grace. Ang law was just added. There are 7 covenants. Ang unang 4 ay grace. Ang law ay Mosaic and Davidic. Ang huling covenant ay Messianic, grace. Let's apply the rule of percentage. 5 ang grace, 2 lang ang law. Sa makatwid, alam nyo, ang main agenda ni God, hindi law. Ang main agenda niya ay grace. Pero bakit pumasok ang law? Yun nga ho yung kontrobersya doon. We will try to look at the answer. Romans 5:20. Moreover, the law entered that the offense might abound. But where sin abounded, grace did much more abound. Ang average understanding po natin, most Christians, kaya ibinigay ang kautusan is to stop sin. Yun po yung average understanding. Pero sa tingin ko, pagbasa mo ng verse, hindi yun ang reason why the law was given. Now, by the way, yung word na entered po dyan, galing sa original word na Greek na pareiserkomai. You can see this on the screen. Pareiserkomai literally means added, supervene. Ang ibig sabihin ng supervene, replace or added to replace. Ibig sabihin po, dagdag. Kung dagdag, hindi kasama sa original agenda. Ang original agenda ay grace. 4 na yung grace bago nakapasok ang law. Edenic, Adamic, Noahic, Abrahamic. Grace lahat. Pagpasok ng number 5, Mosaic. Pagpasok ng number 6 ay Davidic. Under the law. Then pumasok ang Messianic, balik sa grace. Pag inad mo, 5 ang grace, 2 lang ang law. So ang ibig sabihin, may pinalitan. Hindi sabay umiral ang grace at law.
Bago dumating po ang law, mayroong grace. Ang word ay paraiserkomai, added. Now this time, gusto ko po ipakita sa inyo, ang meaning po niya ay replace. So may pinalitan. Romans 5:20 from NIV. Na pamisa-misa tumatama din ng NIV ha. Maganda-ganda ang pagkakasali niya po rito. This is very good. Tignan niyo po. NIV to. The law was added. Wow, sakto. Di ba yung po yung word na tinignan natin kanina, paraiserkomai? Exactly. Because literally, ang ibig sabihin ng paraiserkomai ay added. Ginamit po ng NIV for the law was added so that the trespass, meaning sin, might increase. Gusto niyo ng Tagalog? Ibinigay at idinagdag ang kautusan para ang kasalanan ay dumami. O yun talaga ang literal niyan. Kaya ang average understanding natin, kaya ibinigay ang kautusan para mapigilan ang kasalanan. Kaya para mapigil ang kasalanan, bigay tayo ng bigay ng kautusan. Pero ang totoo, hindi yon. Kaya ibinigay ang kautusan para lalong dumami ang kasalanan. Now, controversial po yan, I know. Kaya nga kinakailangan ng paliwanag, we have to look at the scripture kung ano ibig sabihin. But, before we truly understand that, dapat alam natin kung kailan ibinigay ang kautusan. Alam nyo na by this time, kailan ibinigay ang kautusan? Exodus 20. Lumalabas po sa malalim na pag-aaral na bago nagkaroon ng 20 ay merong 19. Sangayon po ba kayo dyan sa pag-aaral na yan? Sa mga tweet, magiging hindi maganda ang understanding natin ng 20 kung hindi natin naintindihan ng 19. Si Pastor Remy po ay strong believer ng context. Kaya maraming pag-aaway sa media, words are always taken out of context. Alam niyo po ba na sinabi ng Bible na walang Diyos? The Bible says there is no God. Where? Psalms 14 verse 1. There is no God. You see, ito mismo ang Bible nagsasabi, there is no God. But the only problem with that is that you are only reading the second part of the verse. Read the whole verse. The fool has said in his heart, there is no God. You see how dangerous when you cut the verse? Cut mo yung verse, there is no God. Alisin mo yung una, you send the wrong message. That's why you don't cut 19, only get 20. Ibang mga tao, they master on the 20, they preach the Exodus 20, they preach the law, they preach the law, they preach the law, without understanding why the law was given. Maraming salamat po sa inyong pakikipag-aralan sa amin. Ang aralin ay ipagpapatuloy bukas dito sa Radyo EMI Facebook Live. Para sa mga katanungan, mag-PM lang dito sa EMI Facebook. Bago po tayo magpaalam, muli, narito po si Bishop Emmy para sa isang paanyaya. Inaanyayahan kita na tanggapin ang Panginoong Hesus sa iyong puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Ako po'y naniniwala na ikaw ay namatay at muling nabuhay, umakyat sa langit at muling babalik. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Amen. Malugod po namin kayong inaanyayahan na dumalo sa EMI Sunday Services sa mga oras na 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 3 p.m., 5 p.m., at 7 p.m. Sa EMI Center, NLEX, Valenzuela Exit, Paso de Blas, Valenzuela City. Our worship services are open for all. Para sa karagdagang impormasyon, maaari ninyong i-browse ang EMI Facebook
o bisitahin ang aming website www.emi.ph. Si Bishop Emmy ay sumulat ng mahigit na 100 booklets para po sa karagdagang impormasyon at iba pang mga produkto ng EMI. Bisitahin ang Facebook ng Charito Shop at makipag-ugnayan kay Miss Jam Domingo. At sa aming pagwawakas, muli ang programang Radyo EMI Facebook Live, Tinig ng Biyaya ng Diyos, ay paglilingkod na ginagawa ng Emmanuel Ministry Institute na matatagpuan sa NLEX, Valenzuela Exit, Paso de Blas, Valenzuela City. Para sa karagdagang impormasyon sa gawain ng EMI, maaari ninyong i-browse ang EMI Facebook o bisitahin ang aming website www.emi.ph. Sa pangalan po ng programang Radyo EMI Facebook Live, kasama ng ating tagapagturo, Bishop Emmy, ako si Pastora Jo na sa inyo'y nagpapaalala. Tayo'y lumago at magpatuloy sa biyaya ng Diyos.